pinagmamalaki rin po ni BBM ngayon na bukas daw po yung kanyang salin. Lahat daw po parang karenderya yung salin ni BBM ngayon. Bukas 24 oras sa lahat ng gustong kumain. Talaga? Okay. Ano po silbi niyang salin? Kayo lang naman nag-i-issue-issue diyan sa salin, eh. Alam po ninyo, 'no, eto po, real talk po tayo, Mr. President. Wala na pong silbi ang salin kasi nakita na po namin yung krimen ay kakaiba na po, 'no? Okay. Ano, para lang po sa kaunawaan ng lahat, bakit po ba yang salin na yan, ah, para saan po ba yan? Bakit kinakailangang i-open? Para ano yung purpose nung mga bubuksan na yung salin? Kasi po, kung matatandaan natin, si Corona po, dahil sa salin, hindi pantay, yung salin niya, may mga natuklasan na kanyang mga ari-arian na wala sa salin, etc. Maliliit na, kumbaga hindi nagtutugma yung tunay na ari-arian sa salin. Okay. At siya ay napalaya sa pwesto. Pinulitika dahil sa salin. Ngayon po, ibig sabihin ng salin, mga kapatid, yung statement of assets, liabilities, assets and liabilities ng isang tao and network, salin, ginagawa po yan taon-taon ng lahat ng tao ng gobyerno. Lahat po. Kaya ako nung nasa government pa ako, nagsasubmit kami ng salin taon-taon. So ano po silbi niyan? Halimbawa, yumaman ka. Nakalagay sa salin mo, susuriin yung salin mo. Ang worth mo, ang asset mo ay 10 million. Halimbawa po, o 1 billion, 1 billion ang asset mo. Eh ang sweldo mo ay 50,000 a month. So saan mo nakuha yung 10 billion na pera? So pwede ka na ngayong imbestigahan, 'di po ba? Kasi ang dami-dami mong ari-arian na nilagay sa salin, 10 billion yung ari-arian mo, tapos ang sinusuweldo mo lang o pinagkikitaan mo lang ng sweldo, yung asawa mo sa'yo umasa, 50,000 a month ka lang. Paano ka magkakaroon ng asset na nagkakahalaga ng 50 billion? So ikaw, mayroon kang milagro na ginagawa kaya kayo mayaman, 'di ba? Super, super yaman ka, hindi mo kikitain yang kayamanan mo na yan sa pamamagitan ng 50,000 a month na kita mo sa gobyerno. O so, Badong, anong problema doon? Di palalabasin na magnanakaw ka, 'di ba? Nagnakaw ka, pwede ka na ngayong imbestigahan, saan galing yang pera mo na yan, 'di ba? O ngayon, eto ang tanong. Kung ikaw magnanakaw, ilalagay ilalagay mo ba lahat ng asset mo? Hindi. O, 'di ba? Hindi mo ilalagay yung asset mo dun sa salin. Kasi magnanakaw ka nga, eh. Ibig sabihin mandurugas ka, pati yung salin mo, siyempre dinudugas mo yan. Alangan namang magpahuli ka. Nandadaya ka nga sa pamahalaan, hindi mo kayang doktorin yung salin mo. So ibig sabihin, kung mandurugas yung tao na yan, hindi niya ilalagay sa salin yung kanyang mga tunay na ari-arian. Okay lang yan kung ganito, no? Sige, bukas nyo yung salin. Pero pag may nakita kaming kayamanan nyo na wala sa salin, kumpis na ng gobyerno. Kasi hindi nyo nilagay sa salin, eh. Ibig sabihin, hindi inyo yan. Di ba? O kaya, pag binukas ba ni President Marcos, bubuksan niya rin yung kanyang bank account? O, yun dapat, eh. Kasi para saan yung salin? Sabihin mo na ganun, eh di buksan mo rin yung bank account. Baka naman nakatago riyan. Oh. Pero eto pa po ang malupit. Yung natuklasan po natin ngayon, yung pagnanakaw na ginagawa nila, hindi na true bank account. Saan na ba dong? Sa maleta na. Bakit kaya minamaleta ang pera?
Bakit po kaya ang binibigay di umano kay Martin ay mali-maletang pera? Bakit po kaya di umano ang binibigay kay Saldico ay mali-maletang pera? Para hindi mate-trace. Walang paper, walang tracing, hindi ka mate-trace sa pamamagitan ng papeles, sa pamamagitan ng mga bank accounts. So ano po silbi nun nung salin kung hindi mo dinideklara? Anong silbi ng salin kung hindi nyo na pinadadaan sa bangko yung pagnanakaw? Ibig sabihin, hindi na po makikita yung tunay na magnanakaw diyan sa salin. Walang paper trail, kaya nga cash eh. Ibig sabihin kung ayaw nila mag-paper trail, sa tingin nyo ba yung tumanggap ng mali-maletang pera? Wag na nating sabihin si Martin kasi ayaw nilang palabasin na si Martin eh. Sa tingin nyo ba yung isang opisyal na tumanggap ng mali-maletang pera, ilalagay niya sa salin niya? Yung mali-maletang pera? Halimbawa, nagkakahalaga yung natanggap niya ng 100 billion. Ilalagay niya kaya sa salin niya yung 100 billion? Malamang hindi. Eh kung hindi niya naman ilalagay yan, para saan pa yung pagpapakita niyo ng salin? Yung mga magnanakaw, hindi po nila idedeklara sa salin yung kanilang mga ninakaw. Inaano nyo lang yung mga tao, nilalabo-labo na. Mas marami kayong pinapasok, formally, pasukan mo na salin, pasukan mo ng confidential fund, pasukan mo ng mga kung ano-ano. Simple lang po ang gusto namin. Mayroong mga nagnakaw ng flood control project. Pag natukoy na natin, punta naman tayo. Sino naman ang mga nagnakaw ng mga ayuda? Pag natukoy na naman yan, punta na naman tayo. Sino naman nagnakaw ng mga pera dito sa mga tulay at mga kalsada? Kung ano ng mga pinagsasabi nyo sa alin eh. Tanga ba yung mga magnanakaw? Ilalagay nila 100 billion. Ano yung 100 billion? Galing sa nakaw. Kasi ilalagay mo po eh. Cash. 'Di ba? Lalagay mo ran yung bank pera sa bangko. Cash, bank account. Magkano yung bank account mo sa PNB, BPI? Eh kung hindi mo nga nilagay sa bangko eh. Kaya mo nga hindi nilagay sa bangko kasi ninakaw mo yun. Alangan naman ilagay mo yun sa salin. Para saan yung salin? Wala lang, pampagulo lang sa mga tapat sila. Hindi sila nagnanakaw kasi willing silang ibukas yung salin. Magnanakaw nga. Magnanakaw nga pero hindi nila sinulat sa salin yung mga kinita nila sa nakaw. Yan yung sinasabi natin sa inyo. Baliwala din po yan. Di po ba? Meron po ba maglalagay dyan? Cash on hand. 100 billion. Galing sa nakaw. Honest lang po yan. Kung hindi nga honest yung gumawa ng salin, wala rin po silbi ang salin na yan. Di po ba? Hindi nga nila pinadadaan sa bangko, sa tingin nyo, idedeklara pa nila yung yaman nila. Kaya wala rin po silbi